Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,204-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa ikalawang baitang na lihim na kaharian ng itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kapatid na Alvin, saan tayo pupunta? Pagkalabas ng bulwagan, isang malawak at tila walang hangganang mundo ang lumitaw sa harap ni na Alvin at Tanya. Para silang pumasok sa isang bagong mundo. Nang sila ay lumingon, nawala na ang bulwagan. Tara, tuklasin natin ang lugar na ito, nakangiting sabi ni Alvin. Tanya, pwede tayong pumunta kahit saan mo gusto. Ang ikalawang baitang na sekretong kaharian ay puno ng mga hindi inaasahang engkwentro, mga celestial na armas, celestial na pildores, celestial na prutas, at celestial na talisman. Gayunpaman, ang interesado lamang si Alvin ay ang mga celestial na pildores at celestial na prutas na maaaring mabilis na mapataas ang kanilang mga cultivation base dahil ang kanilang mga breakthrough ay magiging mas mabagal ngayon na sila ay naging mga celestial na hari. Ang mga kayamanang ito ay kasing bihira ng mga unicorn at phoenix sa Southern Heaven Territory, ngunit marami sa kanila sa mga sikretong kaharian. Dahil sa mga celestial fruit na iyon, nagawa ni Alvin na maging isang 3-talent celestial king sa loob ng 30 taon. Ang mga celestial fruit, na pantay niyang ibinahagi kay Tanya, ay ibinigay sa kanya ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Kahit na hindi niya ibahagi ang mga celestial fruit kay Tanya, isa pa rin siyang 3-talent celestial king dahil ang agwat sa pagitan ng isang 3-talent celestial king at isang 4-phenomenon celestial king ay parang isang bangin. Kapatid na Alvin, dito tayo dumaan, sabi ni Tanya kay Alvin matapos itong sumulyap sandali sa kanyang kanan. Sige. Isinama ni Alvin si Tanya habang gumagalaw ito. Kasabay nito, inilawak niya ang kanyang banal na kamalayan upang suriin ang lupain para sa mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Bagamat ang Grade 2 Secret Realm ay naglalaman ng mga kayamanang hindi mas mababa kaysa sa mga nasa Grade 1 Secret Realms, ang mga pagsubok na kailangang lampasan ng isang tao upang makuha ang mga ito ay mas mapanganib at nagbabanta sa buhay. Hindi na kailangang sabihin, mas mahalaga ang mga kayamanan, mas nakamamatay ang mga pagsubok. Halimbawa, ang formation na nagpoprotekta sa mga purong depensibong Royal Grade Celestial Weapons ay maaaring magpakita ng makapangyarihang mga espiritu. Bagamat ang lakas ng mga espiritong ito ay kapantay lamang ng isang 10 Directions Celestial King, ang mga batas na kanilang nauunawaan ay makapangyarihan. Sa makatuwid, ang mga espiritu ay hindi mas mahina kaysa sa mga nasa top 10. Karamihan sa mga tao ay nagsasama-sama ng puwersa kapag nakakita sila ng mga naturang formation. Katulad ng nasa itaas na kaharian, maaari ring durugan ng isang tao ang kanyang identity jade token upang makatakas mula sa mga panganib sa mga lihim na kaharian. Nalaman na ito ni Alvin mula sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion dati. Gayunpaman, kapag nadurudge na ang identity jade token, hindi na muling makakapasok sa lihim na kaharian ang isang tao. Pagkatapos ng 2 oras na paglalakbay. Kapatid na Alvin, may kaguluhan sa unahan, sabi ni Tanya habang itinuturo ang bulkan sa harap nila. Sa sandaling ito, ang dalawa ay tumatawid sa isang disyerto. Sa malayong dako, may isang aktibong bulkan na patuloy na nagbubuga ng lava sa kalangitan. Bagamat walang narinig na anumang kaguluhan si Alvin, dinala niya si Tanya sa direksyong itinuro nito. Nang makalapit na sila ay saka lamang niya narinig ang kaguluhang binanggit ni Tanya kanina. Boom! Habang dumadagandong ang isang malakas na pagsabog sa hangin, nakakita si Alvin ng ilang figure sa ibabaw ng bulkan. Bukod doon, nakakita rin siya ng isang napakalaking figurang humanoid. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata nang maalala niya ang mga salita ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Sa mga lihim na kaharian, mas mahirap ang mga pagsubok, mas magiging mahalaga ang mga kayamanan. Ang mga kayamanan sa mga lihim na kaharian ay napakahalaga na maging ang 10 pangunahing angkan at ang nangungunang 5 sekta ay hinahangad ang mga ito. Batay sa lakas ng espiritu ng formation na ito, tila pinuprotektahan nito ang isang pambihirang kayamanan. Nakikita ni Alvin na ang napakalaking formation spirit na nabuo mula sa lava at mga bato ay medyo makapangyarihan. Tila pantay ang dating nito sa iilang figure na kasalukuyang lumalaban dito.
Tanya, Terra na. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Tanya at nag-teleport ng mga 10,000 metro ang layo. Dahil dito, naubos niya ang 1/4 ng kanyang celestial origin energy. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip niya, mahirap pa rin para sa akin na gamitin ang teleportation profundity sa unang yugto gamit ang kasalukuyan kong celestial origin energy. Dahil naunawaan na ni Alvin ang teleportation profundity sa unang yugto, kaya niyang mag-teleport sa layong 1,000 metro sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon, mauubos nito ang malaking bahagi ng kanyang celestial origin energy. Ang dami ng celestial origin energy na nakonsumo nito ay baliwala para sa mga celestial lord, ngunit malaki ang naging epekto nito sa mga celestial kings. Halimbawa, si Alvin, isang 3-talent celestial king, ay mauubos ang 1/4 ng kanyang celestial origin energy kapag ginamit niya ang teleportation profundity ng 10 beses para maglakbay ng 10,000 metro sa unahan. Gayunpaman, kung ginamit lamang niya ito para maglakbay ng 100 metro o 1,000 metro sa unahan, natural lang na hindi ito makakakonsumo ng ganoon karaming celestial origin energy. Sa maikling panahon, sa wakas ay lumitaw sina Alvin at Tanya sa itaas ng bulkan. Malinaw nilang nakita ang 3 taong mabangis na nakikipaglaban sa napakalaking figure ng humanoid na gawa sa magma at mga bato. Ang mga batong bumubuo sa figure ng humanoid ay malinaw na nag-aalab. Di nagtagal, inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa 3 tao sa itaas ng bulkan. Sila ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang at 2 binata. Nakita na niya sila kanina noong kakapasok pa lang nila sa lihim na kaharian ng baitang 2. Whoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, iwinawagayway ng higanteng humanoid na figure ang kamao nito na kasing laki ng bundok habang ang celestial origin energy na pinalakas ng fire elemental profundity ay lumabas mula sa katawan nito. Pagkatapos nito, naglabas ito ng iba pang lalim mula sa batas ng apoy. Ang ilan sa mga ito ay naunawaan na hanggang sa unang yugto. Ang explosion profundity at burning profundity ay nasa unang yugto pa lang. Dati, bago pa man maunawaan ang batas ng kalawakan, naunawaan na ni Alvin ang batas ng apoy. Kaya naman, agad niyang nasabi kung gaano kalakas ang mga lalim mula sa batas ng apoy. Bukod dito, malinaw niyang nasabi na ang higanteng humanoid figure ay mas malakas kaysa sa 9 na taong napatay nila ni Tanya kanina. Bagamat may ilan sa 9 na tao na nakaunawa na ng 2 lalim hanggang sa unang yugto, ang mga lalim ay hindi gaanong makapangyarihan. Sa kabilang banda, ang explosion profundity at burning profundity ang pangunahing mga lalim ng opens iba ng batas ng apoy. Ang pag-unawa sa 2 lalim na ito ay lubos na magpapalakas ng lakas ng isang tao. Putok. Nang malapit nang tumama ang napakalaking kamao sa pinakamahina sa 3, dali-daling inilabas ng lalaki ang kanyang identity jade token at dinurog ito bago ito tuluyang naglaho sa kritikal na sandali. Ang kamao ng higanteng figure ay tumama sa bulkan, dahilan para ito ay sumabog ng malakas. Kasabay nito, ang lupa sa paligid ay nagsimulang manginig at umindek. Umatras. Ang ekspresyon ng natitirang 2 lalaki ay biglang nagbago habang mabilis silang lumalayo. Sa sandaling umatras sila, tila kumalma ang higanteng figure at unti-unting nawala sa bumubuga ng mainit na lava. Parehong tumingin ang mga lalaki sa ilalim ng naglalakihang apoy at lava ng may pag-aalinlangan. Nakatago ang kayamanan sa ilalim. Isinama ni Alvin si Tanya habang papalapit siya para mas makita ang paligid. Maya-maya, nakakita siya ng isang halaman sa gitna ng apoy sa paanan ng bulkan. Gayunpaman, hindi ito naapektuhan ng apoy. May 5 matingkad na pulang prutas na tumutubo sa halaman. Sa ibabaw ng matingkad na pulang prutas, makikita ang 3 pinong berdeng guhit. Malinaw na mga prutas na celestial ang mga ito. Bulalas ni Alvin sa loob habang lumiliwanag ang kanyang mga mata, iyan ba ang mga flaming green striped fruits? Bukod pa rito, 5 sila. Gamit ang aking cultivation base, 2 lang ang kailangan ko para mabilis na makalusot at maging isang 4 phenomenon celestial king. Ang flaming green striped fruits ay isang celestial fruit na kayang magpataas ng cultivation bases ng mga celestial king. Ang isang 1 basic celestial king ay maaaring mabilis na maging isang 2-form celestial king pagkatapos kumain ng 2 prutas. Natural, habang tumataas ang cultivation base ng isang celestial king, mas mababa ang magiging epekto ng mga prutas.
Halimbawa, ang isang 9 Palaces Celestial King ay hindi makakalusot at magiging isang 10 Directions Celestial King kahit na kumain siya ng 5 o 10 Flaming Green Striped Fruits kahit na walang limitasyon sa bilang ng mga prutas na maaaring kainin at ang bisa ay hindi mababawasan. Ang nagliliyab na berdeng guhit ng mga prutas. Nakilala rin ni Tanya ang mga prutas mula sa kanyang minanang mga alaala bilang isang 1,000 Phantoms Ice Fox. Hindi ako makapaniwala na mayroong 5 Flaming Green Striped Fruits. Tuwang-tuwa na sabi ni Alvin. Bagamat nakatanggap siya ng maraming mapagkukunan mula sa Profound Nether Mansion, wala ni isa ang makakapantay sa Flaming Green Striped Fruits. Ang Flaming Green Striped Fruit ay isang bihira at mahalagang celestial fruit na maaaring wala kahit ang 10 major clans at top 5 sect, lalo na ang Profound Nether Mansion. Sa sandaling ito, ang dalawang lalaking dating nakikipaglaban sa higanteng humanoid na figure ay sa wakas ay natuklasan ang presensya nina Alvin at Tanya. Nagliwanag ang kanilang mga mata habang lumilipad sila patungo sa dalawa. Pagbati, mga kaibigan ko. Bakit hindi tayo magtulungan upang makuha ang nagliliyab na berdeng guhit ng mga prutas? Hindi ako interesado, sabi ni Alvin habang sumusulyap sa dalawang lalaki, bakit hindi na lang kayong dalawa umalis dito o durugan ang inyong mga identity jade token? Bibigyan ko kayo ng 5 hininga para pag-isipan ito. Huwag ninyong sabihing hindi ko kayo binalaan. 3,205. Naging hindi maganda ang ekspresyon ng dalawang lalaki pagkatapos magsalita ni Alvin. Hindi mo naman kailangang gawin to kahit ayaw mong makipagtulungan sa amin, di ba? Hindi mo ba iniisip na sumusobra ka na sa paggawa nito? Ngumisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may madilim na ekspresyon sa mukha. Mukhang hindi rin nasiyahan ang binata na nakatayo sa tabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit may bahid ng pag-aalala sa mga mata nito. Alam niyang ang binata at babaeng nakasuot ng lila sa harap nila ay nasa 13 at 15 pwesto. Bagamat nasa 12 pwesto ang kasama niya, nasa 19 pa lang siya. Dahil pareho kayong hindi sapat ang lakas para makuha ang Flaming Green Striped Fruits, bakit kayo nagtatagal dito? Umaasa ba kayong may makukuha kayo sa pamamagitan ng pananatili rito? Nakangising sabi ni Alvin. Ikaw ba? Sinasabi mo ba na pareho kayong makapangyarihan para makuha ang lahat ng 5 Flaming Green Striped Fruits? Gulat na bulalas ng binata. May personal na karanasan siya sa Formation Spirit kaya alam niya kung gaano ito kalakas-kalakas. Siya, ang lalaking nasa katanghaliang gulang, at ang kanilang kasama na napatay ay hindi kayang talunin ang Formation Spirit kahit na nagsanib puwersa na sila. Gayunpaman, ipinahiwatig ng binata na nakasuot ng lila na kaya niyang makuha ang lahat ng 5 Flaming Green Striped Fruits. Nang marinig ang mga salitang ito, nag-alala ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, wala siyang balak umalis. Isang bahid ng kasakiman ang sumilay sa kanyang mga mata sa sandaling ito. May 3 hininga ka na lang, mahinang sabi ni Alvin. Ginoo, makabubuting huwag nating sirain ang lahat ng ating ugnayan, lalo na kapag nagkita tayong muli sa hinaharap, galit na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Wala ka bang balak umalis? Kung ganoon, pwede kang manatili rito magpakailanman. Nang makita ni Tanya, na nakatayo sa tabi ni Alvin, na walang balak umalis ang lalaking nasa katanghaliang gulang, agad siyang nag-teleport sa likuran ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasunod nito, mabilis niyang ginamit ang restraining profundity ng batas ng kalawakan upang pigilan ang pag-alis ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa isang kisap mata lamang, 3 luha sa espasyo ang lumitaw matapos gamitin ni Tanya ang cross-dimensional profundity. Ang mga sinag ng abuhing espada ay sumugod patungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang na kanina'y pinipigilan, sa bilis ng kidlat. Napakabilis ng lahat ng pangyayari kaya nang bumalik sa katinoan ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang 3 kulay abong sinag ng espada ay ilang metro na lamang ang layo sa kanya. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon habang ginagamit niya ang Celestial Origin Energy sa kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang celestial weapon at iwinasiwas ito upang ilihis ang paparating na mga sinag ng espada. Nang magtagumpay siyang ilihis ang atake, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Mag-ingat ka.
Ang binata, na nakatayo sa tabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ay napasigaw sa takot nang makita niyang si Tanya ay kumuha ng isang celestial weapon na parang singsing bago ito ibato sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Swoosh! Ang Yin Yang 9 water chestnut ring ay lumayag sa ere, nag-iwan ng kaunting liwanag sa likuran nito. Nang papalapit na ito sa espasyo kung saan nakakulong ang lalaking nasa katanghaliang gulang, bigla itong nawala. Nang muling lumitaw, nasa loob na ito ng kulong na espasyo. Hindi. Sa pagkakataong ito, walang oras ang nasa katanghaliang gulang na harangan ang atake gamit ang kanyang celestial weapon. Mga kamay lamang ang kaya niyang harangan. Umatake si Tanya gamit ang kanyang celestial weapon habang hinarang lamang ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang atake gamit ang kanyang mga kamay lamang. Hindi mahirap hulaan ang resulta. Ganoon na lang, winasak ng Yin Yang 9 water chestnut ring ang mga kamay ng lalaking nasa katanghaliang gulang bago ito pinatay. Nakuha ni Tanya ang spatial ring ng lalaking nasa katanghaliang gulang matapos niya itong patayin. Kasunod nito, nag-teleport siya sa tabi ni Alvin at iniabot ang spatial ring dito. Malumanay at masunurin ang ekspresyon niya habang inaabot ang kamay ni Alvin. Nakatitig lamang ang binata nang may takot sa mukha. Nanginig siya habang kinakabahan. Kung hindi niya ito personal na nasaksihan, hindi niya akalain na ang isang maamo at magandang babae ay magiging ganito ka-determinado at kawalang awa kapag pumatay ito. Isa ka na lang ang natitira mong hininga, malamig na sabi ni Alvin habang sumusulyap sa binata. Natauhan ng binata nang marinig ang boses ni Alvin. Hindi siya nag-aksaya ng oras at dali-daling tumakas. Hindi na siya nang ahas pang lumingon pa nang tumakas siya. Matapos mawala ang binata sa paningin nina Alvin at Tanya, lumingon si Alvin kay Tanya at nakangiting sinabi, "Tanya, manatili ka sa plunder formation sa gilid. Pupunta ako at kukunin ang flaming green stripe fruits." Sa katunayan, gusto ni Alvin na umalis ang dalawang lalaki hindi dahil sa takot siyang samantalahin nila ang pagkakataong agawin ang flaming green stripe fruits. Gusto niyang umalis sila dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas at ang mga kayamanang taglay niya. Halimbawa, kung nariyan sila, hindi niya magagamit ang Seven Orifices Exquisite Sword. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya matatalo ang Formation Spirit nang hindi ginagamit ang Seven Orifices Exquisite Sword. Bagamat maaaring sapat ang lakas ni Tanya para talunin ang espiritu ng Formation, kakailanganin niyang magbantay laban sa dalawang lalaki kung mananatili ang mga ito. Mahirap para sa kanya na ipagtanggol ang dalawang lalaki ng mag-isa kung hindi niya gagamitin ang kanyang 7 Orifice Exquisite Sword. Kung ang isa sa dalawang lalaki ay makakatakas, malalaman ng lahat na taglay niya ang 7 Orifice Exquisite Sword. Bagamat maaaring hindi nila masabi na ang 7 Orifice Exquisite Sword ay isang banal na artifact, hindi mahirap makita na ito ay mahalaga. Malamang na mapagkakamalan nila itong isang Emperor-grade celestial weapon. Magiging masama kung kumalat ang balita tungkol sa kanya na nagmamay-ari ng Emperor-grade celestial weapon. Sige. Tumanggaw si Tanya at masunaring binitawan ang kamay ni Alvin. Pinanood niya si Alvin na humakbang papasok sa nagliliyab na apoy. Napakainit talaga. Hindi nakapagtataka na napakabilis ng Formation Spirit. Sa ganitong kapaligiran, kaya nitong gamitin ang Fire Traveling Profundity ng batas ng apoy. Ang Fire Traveling DPT ay isang batas ng lalim ng apoy. Sa mga unang yugto pa lamang, ang Fire Traveling DPT ay hindi gaanong kapaki-pakinabang dahil magagamit lamang ito sa maapoy na kapaligiran. Magagamit lamang ito ng walang anumang pag-aalala sa kapaligiran kapag naunawaan na ito hanggang sa antas ng kahusayan. Gayunpaman, ito ay lubos na kahanga-hanga kung gagamitin sa tamang kapaligiran. Pagkatapak pa lang ni Alvin sa nagliliyab na apoy, isang malalobo na alulong ang umalangaw-ngaw sa hangin. Napakalakas nito na nagpatunog sa kanyang mga tainga. Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, lumitaw ang napakalaking nagliliyab na humanoid na figure at sumugod kay Alvin. Whoosh! Swoosh! Ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay, at ang 7 butas na kahangahangang espada ay sumugod patungo sa napakalaking figure. Kasunod nito, mabilis siyang nag-teleport sa likod ng napakalaking figure at sumalakay gamit ang lahat ng kanyang lakas. Isang malakas na sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw ng isang sinag ng espada na may 7 kulay ang tumama sa higanteng figure. Kasabay noon, ang higanteng figure ay nawasak.
Matapos itago ni Alvin ang 7 Orifice Exquisite Sword, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagkolekta ng 5 Flaming Green Stripe Fruits. Pagkatapos noon, sumigaw siya, "Tanya, tara na." Wala pang plano si Alvin na kainin ang Flaming Green Stripe Fruit sa ngayon. Maghahanap muna siya ng mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Magkakaiba ang tagal ng pananatili ng isang tao sa mga lihim na kaharian. Maaaring manatili sa unang antas ng lihim na kaharian sa loob ng 1 buwan habang ang ikalawang antas ng lihim na kaharian at ikatlong antas ng lihim na kaharian ay nagpapahintulot lamang sa kanya na manatili sa loob ng 20 araw at 10 araw ayon sa pagkakabanggit. Bukod sa mas kaunting oras na ginugugol sa sikretong kaharian ng Baitang 2 at Baitang 3, ang mga pagsusulit sa dalawang kaharian na ito ay mas mahirap kumpara sa mga pagsusulit sa sikretong kaharian ng Baitang 1. Ang mga pagsusulit sa sikretong kaharian ng Baitang 3 ang pinakamahirap sa 3 sikretong kaharian habang ang mga pagsusulit sa sikretong kaharian ng Baitang 2 ay nasa antas na intermediate. Natural lamang, ang mga pagsusulit sa sikretong kaharian ng Baitang 1 ang pinakamadali. Sa loob ng 20 araw, sina Alvin at Tanya ay nagpagala-gala sa ikalawang baitang na lihim na kaharian ng walang tiyak na direksyon. Matapos makuha ang Flaming Green Stripe Fruits, nakakuha pa sila ng ilan pang kayamanan. Ang pinakamahalagang kayamanan na kanilang natagpuan ay isang purong pandepensang Royal Grade Celestial Weapon na nasa anyo ng puting damit pambabae. Nang makita ito ni Tanya, agad siyang natuwa at nagustuhan ito. Para kay Alvin, masaya siya basta't masaya si Tanya. Para naman sa mga celestial fruits at celestial pills na nakapagpataas ng cultivation base ng isang tao, nakakolekta pa ang dalawa ng ilan. Gayunpaman, wala sa mga ito ang kasing lakas ng Flaming Green Stripe Fruits. Bukod pa riyan, nakakuha ang dalawa ng ilang medyo makapangyarihang celestial talismans. Hindi nila masyadong inisip ang mga talisman dahil nagbibigay lamang ang mga ito ng panlabas na tulong. Bukod pa rito, hindi rin sila partikular na kapakipakinabang sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa itaas na kaharian at sa mga lihim na kaharian nito, kung gagamit ng Celestial Talisman sa isang laban, mawawala ng kakayahang ilabas ito ng Identity Jade Token. Nangangahulugan ito na ang mga gagamit ng Celestial Talisman sa isang laban ay maaari lamang umalis sa itaas na kaharian sa pamamagitan ng transporting formation sa mga ligtas na zona. Kung ang isang tao ay nasa isang lihim na kaharian, ang tanging paraan upang makaalis ay maghintay hanggang sa magsara ang lihim na kaharian. Ngayong lumipas na ang 20 araw, sina Alvin at Tanya ay inilipat pabalik sa ligtas na zona sa itaas na kaharian. Tanya, tara na. Maglilinang muna tayo sandali bago tayo muling pumasok sa itaas na kaharian, sabi ni Alvin bago sila bumalik sa Imperial Tutor Pavilion sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Sige. Gagawin ko ang mungkahi ni Brother Alvin, masunuring sabi ni Tanya. Hindi niya kailanman kokontrahin si Alvin kahit ano pa ang mangyari. Sa kanyang palagay, walang magagawang mali si Alvin. Alam ni Alvin na sa lakas niya at ni Tanya, hindi magiging mahirap para sa kanila na makapasok sa top 10 kung magsasama-sama sila. Gayunpaman, may ilan na sapat ang lakas para magbanta sa kanilang buhay. Bukod doon, mayroon ding dapat isaalang-alang na si Jingyin. Kaya naman, alam niyang hindi sila maaaring basta-basta makapasok sa top 10 kahit na kaya nila. Dahil dito, nagpasya si Alvin na linangin pa at palalimin ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan bago siya muling pumasok sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Pagkatapos bumalik sa Imperial Tutor Pavilion, pumasok ang dalawa sa closed door cultivation upang linangin at palalimin ang kanilang pag-unawa sa batas ng kalawakan. Samantala, marami ang hindi nakakaalam na sina Alvin at Tanya ay pumasok na sa isang saradong kultibasyon. Isa na rito ay si Dwayne, ang pinuno ng sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory. Matapos pumayag si Jingyin na pumasok sa itaas na kaharian gamit ang pangalan ng isang cultivator na walang sekta, nagsikap ng husto si Dwayne upang maghanap ng angkop na kandidato. Kalaunan, napili niya ang isang cultivator na walang sekta na isang medyo makapangyarihang hari ng 10 direksyon sa langit. Ang sectless cultivator ay palaging nasa scoreboard, at ang kanyang pinakamataas na ranggo ay ika-13 pwesto.
Bagamat kamakailan lamang siya nagsimulang makapasok sa mas mataas na antas ng lipunan at hindi pa nakapasok sa top 10, walang maghahinala kahit na ang pangalan niya ay makapasok sa top 10 matapos gamitin ni Jinyin ang pangalan niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Dwayne nang makapagdesisyon na siya. Mabilis niyang hinanap ang cultivator na walang sekta at pinatay ito. Kahit noong namatay ang cultivator na walang sekta, alam niya kung bakit siya pinatay o kung paano niya nasaktan ang isang makapangyarihang tao hanggang sa puntong nararapat na itong mamatay. Matapos patayin ang cultivator na walang sekta, hinanap agad ni Dwayne si Jinyin pagbalik nito. Panginoong Sugo, nakuha ko na ang pagkakakilanlan ng isang cultivator na walang sekta para sa iyo. Nagpatuloy si Dwayne sa pagsasabing, sa pagkakataong ito, papasok ka sa itaas na kaharian gamit ang pangalang Dangyo. Dahil napatay ko na siya, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa paglitaw niya sa itaas na kaharian. Hindi pa katagal mula nang una siyang pumasok sa itaas na kaharian, at ang pinakamataas niyang ranggo ay ika-13 na pwesto. 3,206. Si Dangyo ay isang cultivator na walang sekta sa Southern Heaven Territory na isang 10-direction Celestial King. Naunawaan niya ang batas ng tubig. Ang kanyang pinakamataas na ranggo sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay nasa ika-13 pwesto. Bagamat ilang taon na ang nakalipas mula nang lumabas siya sa scoreboard, walang nag-isip na nabigo siyang makapasok sa top 100 dahil hindi siya sapat ang lakas. Sa sandaling ito, si Dangyo ang paksa ng talakayan sa mga ligtas na lugar sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Noong una, akala ko ang pagkawala ni Dangyo sa itaas na kaharian noon ay dahil sa pagiging isang Celestial Lord niya. Sino ang mag-aakala na hindi iyon ang kaso? Lumalabas na hindi lang siya nakapasok sa itaas na kaharian sa kung anong dahilan. Sa tingin mo ba talaga ay ganoon kadali ang maging isang Celestial Lord? Kung ganoon lang kadali, mas marami sana ang mga Celestial Lord sa Southern Heaven Territory. Sa palagay ko, si Dangyo ay nasa closed-door cultivation lamang noong mga taon na wala siya sa itaas na kaharian. Talagang nangingibabaw si Dangyo sa scoreboard sa pagkakataong ito. 3 buwan pa lang ang nakalipas, pero umakyat na siya sa ika-19 na pwesto. Kahit na hindi siya naging Celestial Lord, parang may narating siyang tagumpay. Kung suswertehin siya, baka makapasok pa siya sa top 10. Sa sandaling ito, karamihan sa mga pag-uusap sa mga ligtas na lugar ay umiikot kay Dangyo. Tutal, hindi lang si Dangyo, na hindi nakita ng maraming taon, ang biglang lumitaw muli sa itaas na kaharian, kundi umakyat pa siya sa ika-19 na pwesto sa napakaikling panahon. Noon, naaalala kong hindi si Dangyo ang tipo ng taong basta-basta pumapatay. Pero, sa pagkakataong ito, pinatay niya lahat ng makakasalubong niya sa itaas na kaharian. Sino ang nakakaalam? Baka may nangyari sa kanya nitong mga nakaraang taon. Ang paraan ng pagpatay niya nang walang pinipili ay kasing sama ni Jinyin na biglang lumitaw noong nakaraang taon. Tungkol kay Jinyin, saan siya nagpunta? Sa tingin ko ay hindi pa siya nakapasok sa mas mataas na kaharian. Baka papasok siya sa katapusan ng taon. Tutal, mas mabilis naman ang pagsikat niya sa scoreboard kaysa kay Dangyo. Natural lang, ang mga nasa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay walang kaalam-alam na patay na si Dangyo, at ginagamit ni Jinyin ang pangalan ni Dangyo para makapasok sa itaas na kaharian. Maaaring yukit ng sino man ang anumang pangalan na gusto nila sa Identity Jade Token basta't hindi ito tumutugma sa pangalan ng ibang kalahok. Dahil dito, madaling nakuha ni Jinyin ang pagkakakilanlan ni Dangyo upang makapasok sa mas mataas na kaharian. Sa sandaling ito, si Jinyin ay nakalutang sa ibabaw ng isang pulang dugong kagubatan. Tiningnan niya ang scoreboard gamit ang Identity Jade Token bago bumulong ng mahina, 4 na buwan na ang nakalipas, at hindi pa rin sila nakapasok sa itaas na kaharian. Pumasok din ba sila gamit ang pagkakakilanlan ng iba? Malakas na haka-haka ni Jinyin. Taglay ang kaisipang iyon, nagpadala si Jinyin ng mensahe kay Dwayne, ang pinuno ng sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory. Matapos matanggap ang mensahe ni Jinyin, kinontak ni Dwayne ang anak ni Zohan at sinabihan itong tingnan ang scoreboard para sa anumang abnormalidad. Hindi nagtagal at nakatanggap si Dwayne ng tugon mula sa anak ni Zohan. Pinuno ng sangay, pamilyar ang mga pangalan sa scoreboard. Walang kakaiba o kakaiba sa mga pangalan sa scoreboard. Sa aking palagay, sina Alvin at ang babae ay hindi pa nakakapasok sa itaas na kaharian.
Dahil doon, ipinarating ni Dwayne ang impormasyong ito kay Jingin. Panginoong Sugo, malamang na hindi pa nakapasok sa itaas na kaharian sina Alvin at Tanya. Mangyaring maghintay pa ng kaunti. Sa huli, si Jingin, na sinabihang maghintay pa ng kaunti, ay nauwi sa paghihintay ng 100 taon. Ito na ang huling beses na papasok ako sa itaas na kaharian. Kahit hindi ko makasalubong sina Alvin at Tanya, makakauwi pa rin ako. Hanggang ngayon, nakakapasok pa rin si Jingin sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm gamit ang pangalan ni Dangyo. Sa nakalipas na 100 taon, napanatili ni Jingin ang ranggo ni Dangyo na bahagyang mas mababa sa ika-10 pwesto. Papasok siya sa lihim na kaharian bawat taon sa pag-asang makasalubong sina Alvin at Tanya. Nang hindi niya mahanap ang dalawa, nawalan siya ng gana na manatili sa lihim na kaharian at dinudurog ang kanyang identity jade token para umalis. Sa simula, ilang taon pa lamang ang lumipas, naiinip na si Jingin at nagplano ng bumalik sa Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory matapos mabigang makilala sina Alvin at Tanya. Sa kasamaang palad, ang kanyang planong umalis ay napigilan ng isang mensahe mula sa isang Grand Elder ng Phantom Fox Clan. Jingyi, alam kong ayaw mong manatili sa Southern Heaven Territory, pero mahalaga na mahanap natin ang 1,000 Phantoms Ice Fox. Bakit hindi ka maghintay ng 100 taon? Sa oras na iyon, kung hindi mo pa rin sila mahanap, maaari ka nang bumalik. Kaya naman, si Jingin ay maaari lamang manatili sa Southern Heaven Territory sa loob ng 100 taon. Sa wakas ay makakabalik na ako. Napakaganda ng mood ni Jingin sa pagkakataong ito nang makapasok siya sa itaas na kaharian. Makakaalis na siya sa Southern Heaven Territory kapag na-refresh na ang scoreboard. Dahil ito na ang huling beses ko rito, gagawin ko ang lahat para sa akin. Ngayong taon, si Dangyo ang mauuna sa scoreboard. Sa loob ng mahigit 79 na taon, hindi kailanman ginamit ni Jingin ang kanyang buong lakas noong lumaban siya. Tutal, ayaw niyang makaakit ng atensyon sa kanyang sarili. Ngayong aalis na siya, nagpasya siyang lumaban ng walang pagpipigil at itaas ang pangalang ginamit niya sa nakalipas na 100 taon. Ang Imperial Tutor Pavilion sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Nakatatanda. Nagulat ang matandang lalaki na nangingisda sa biglang ingay. Ibinaba niya ang kanyang pamangwit at lumingon upang makita ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa malapit. Isang babaeng nakasuot ng puting damit ang nakatayo sa tabi ng binata. Ang dalawa ay tila magkapareha sa langit. Nakangiting tanong ng matanda, pareho kayong nasa loob ng halos 100 taon nang nagsasagawa ng saradong paglilinang. Kumusta ang mga nangyari? Ano na ang mga base ng inyong paglilinang ngayon? Hindi inaasahan ng matanda na sina Alvin at Tanya ay papasok sa isang saradong cultivation sa loob ng halos 100 taon. Gayunpaman, patuloy niyang hiniling sa Mansion Master ng Profound Nether Mansion na mangalap ng mga mapagkukunan sa cultivation para sa dalawa. Sa nakalipas na 100 taon, hindi bababa sa kalahati ng kayamanan ng Profound Nether Mansion ay ginugol sa mga mapagkukunan ng cultivation ng dalawa. Sumagot si Alvin nang nakangiti, si Tanya ay isa ng hari ng 10 direksyon sa langit. Kailangan lang niyang maghintay para sa tamang pagkakataon upang makalusot at maging isang Panginoong Langit. Sa katunayan, kahit si Alvin ay hindi inaasahan na mawawala siya ng ganito katagal. Matapos niyang kainin ang flaming green striped fruits, binigyan din siya ni Tanya ng 10 patak ng kanyang blood essence. Dahil dito, direkta siyang nakalusot sa ilang yugto at naging isang 7-star Celestial King mula sa isang 3-talent Celestial King. Sa kasamaang palad, si Tanya ay lubhang nanghina matapos bigyan siya ng 10 patak ng kanyang blood essence. Sa bawat patak ng blood essence, kakailanganin niyang mag-cultivate ng 10 taon. Kaya naman, kailangan niyang mag-cultivate sa loob ng 100 taon matapos ibigay ang 10 patak ng kanyang blood essence. Bagamat labis siyang nanghina, mapalad na hindi naapektuhan ang kanyang cultivation base, at patuloy niyang naiintindihan ang batas ng kalawakan sa pamamagitan ng Supreme Powerhouse Divinity. Sa simula, naisip ni Alvin na pumasok sa mataas na kaharian nang wala si Tanya. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano ito nag-aatubili na humiwalay sa kanya, nagbago ang kanyang isip. Bukod dito, ipinangako niya rito na hindi na siya aalis muli. Dahil dito, sinamahan niya ito sa loob ng 100 taon. Kumusta ka naman? Tanong ng matanda. Hindi pa rin ako isang hari ng 10 direksyon sa langit.
Napangiti si Alvin sa kahihiyan. Matapos magtanim sa loob ng 100 taon at mabigyan ng walang katapusang supply ng mga mapagkukunan ng paglilinang mula sa profound nether mansion, si Alvin ay nakalusot lamang at naging isang 9 palaces celestial king matapos siyang maging isang 7-star celestial king. Kung gayon, ano ang susunod? Tanong muli ng matanda. Hindi nagatubiling ibunyag ni Alvin ang kanyang plano sa matanda. Papasok tayo sa itaas na kaharian sa huling pagkakataon. Pagkatapos, iiwan natin ang Spirit Overarching Heaven para sa Jade Emperor Heaven. Kapag naging sapat na ang lakas namin ni Tanya, babalik tayo para ipaghiganti ang dating Imperial Tutor. Kumunat ang noo ng matanda, nagtataka. Bakit mo gustong pumunta sa langit ng Jade Emperor? Delikado para kay Tanya dito. Ang pangunahing angka ng mga Phantom Fox sa Heavenly Territory ay naghihinala na kay Tanya. Bagamat hindi pa nila nakukumpirma na isa siyang 1,000 Phantoms Ice Fox, mapanganib pa rin para sa kanya rito. Ang pag-iwan sa Spirit Overarching Heaven ay isang mabuting paraan upang maiwasan ang Phantom Fox clan. Nang marinig ito, ipinaalala ng matanda kay Alvin, mayroon ding Phantom Fox clan sa Jade Emperor Heaven. Gayunpaman, ang Phantom Fox clan sa Spirit Overarching Heaven ay mas malakas dahil ang clan sa Jade Emperor Heaven ay maituturing na isang sangay ng pangunahing clan dito. Ngumiti si Alvin at sumagot, ang Jade Emperor Heaven's Phantom Fox clan ay binubuo ng mga mula sa Do clan. Hindi nila sasaktan si Tanya. Nalaman ni Alvin na ang Phantom Fox clan sa Jade Emperor Heaven ay pinamumunuan ng mga mula sa Do clan mula sa isang Memory Celestial Talisman sa Profound Nether Mansion 100 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, inakala niyang nakatadhana na ito. Tutal, dapat ay aakyat siya sa Jade Emperor Heaven. Gayunpaman, dahil sa isang aksidente, napunta siya sa Spirit Overarching Heaven at nakilala si Tanya na ang mga miyembro ng clan ay nasa Jade Emperor Heaven. Naiintindihan ko. Tumango ang matanda matapos makinig sa paliwanag ni Alvin. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi kita pipigilan. Sana lang ay bisitahin mo ang matandang ito paminsan-minsan kahit na hindi ka pa lumakas ng sapat para ipaghiganti ang dating Imperial Tutor. Tutal, kadalasan ay nag-iisa lang ang matanda. Ang tanging bisita niya ay ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Gumugol sina Alvin at Tanya ng napakaraming taon sa Imperial Tutor Pavilion kaya naman nagustuhan din niya ang dalawa. Alam niyang walang kapantay ang ganda ng kinabukasan ng dalawa at tiyak na hihigitin nito ang sarili niyang mga nagawa. Sa katunayan, kung magiging maayos ang lahat, wala siyang duda na mas lalakas pa sila kaysa sa mga tinaguriang Celestial Lords o ordinaryong Celestial Emperors. Senior, hindi pa tayo aalis. Pag-uusapan natin ito pagbalik natin mula sa itaas na kaharian, sabi ni Alvin habang umiiling. Hindi na hinintay ni Alvin ang sagot ng matanda bago niya inilabas ang formation compass. Mabilis niyang ipinasok ang mga celestial crystal sa mga puwang ng compass at hindi nagtagal ay dinala siya sa itaas na kaharian kasama si Tanya. Ito ang magiging pangalawa at huling pagkakataon niya sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Pagkatapos nito, dadalhin niya si Tanya palayo sa Spirit Overarching Heaven patungo sa Jade Emperor Heaven. 3,207. Parang isang buhay ang lumipas nang pumasok si Alvin sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm pagkatapos ng 100 taon. Natural lang na nakaakit ng maraming atensyon sina Alvin at Tanya nang lumitaw sila sa isa sa mga ligtas na lugar sa itaas na kaharian. Karamihan sa mga ito ay dahil sa kagandahan ni Tanya. Karamihan sa mga tao ay hindi maalis ang tingin kay Tanya. Napakagandang babae. Hindi pa ako nakakita ng babaeng kasing ganda niya. Walang kapintasan ang mukha niya. Sa tingin ko ay maihahambing siya sa babaeng iyon, si Tanya, na sandaling lumitaw sa itaas na kaharian 100 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling ito, isang boses ang bumalot sa lahat ng ingay sa paligid. Teka! Siya si Tanya. Natanggal na niya ako 100 taon na ang nakalilipas kaya alam ko na ang hitsura niya. Ang taong nagsalita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa malapit. Sa sandaling ito, maingat siyang nakatingin kay Tanya. Hindi ba't si Homer yan? Maraming tao ang agad na nakakilala sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Tutal, medyo sikat naman siya sa mataas na antas ng lipunan. Madalas na napapabilang si Homer sa top 30 kaya natural lang na makilala siya ng mga tao. Siya pala si Tanya.
Nawala siya 100 taon na ang nakalilipas, hindi ba? Noon, wala pa siyang 100 taong gulang. Iniisip ko kung gaano na siya kabuti pagkatapos ng 100 taon. Kung hindi siya muling pumasok sa itaas na kaharian, iisipin kong isa na siyang Celestial Lord. Sa palagay ko, malamang isa na siyang 10 Directions Celestial King ngayon. Nagawa niyang umabot sa ika-15 pwesto noong isa pa lamang siyang 6 Combos Celestial King. Ngayong 100 taon na ang lumipas, sigurado akong lumalim na rin ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan. Kung isa na siyang 10 Directions Celestial King ngayon, malamang ay kasing lakas na siya ni Raisin. Posible yan. Dahil sa nakakagulat na lakas ni Tanya 100 taon na ang nakalilipas, karamihan sa mga tao ay sumang-ayon na malamang na mas lumakas pa siya ngayon. Samantala, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, kinuha nina Alvin at Tanya ang kanilang mga Identity Jade Token at umalis sa safe zone. Katulad ng nakaraang panahon na nandito sila, hindi nila na-trigger ang invisibility formation nang umalis sila. Gayunpaman, pinanood lamang silang umalis ng lahat ng nasa safe zone at hindi nang ahas na sumunod o umatake sa kanila. Hindi nagtagal ay nalaman ng mga taong nanatili sa labas ng ligtas na zona mula sa mga nasa ligtas na zona na ang babaeng kakaalis lang ay ang Tanya mula 100 taon na ang nakalilipas. Gayon din, hindi sila nang ahas na kumilos laban sa dalawa. Kasabay noon, hayagang lumabas sina Alvin at Tanya sa ligtas na zona nang walang anumang problema. Bukod pa rito, matagal silang hindi nagkita. Para bang nawala ang lahat. Tanya, sa pagkakataong ito, dapat nating hangarin na mapunta sa ika-31 at ika-100 na pwesto. Ang tanging sikretong kaharian na magiging mahirap para sa iyo ay ang ika-3 baitang na sikretong kaharian, sabi ni Alvin kay Tanya. Dahil wala siyang planong mapunta sa tuktok, hindi siya nababahala kahit na wala pa silang nakakasalubong. Ang tanging dahilan kung bakit niya napagpasyahan na pumasok muli sa itaas na kaharian bago tumungo sa Jade Emperor Realm ay upang tulungan si Tanya na maghanap ng isang hindi inaasahang engkwentro na makakatulong sa kanya na makalusot at maging isang Celestial Lord. Habang naglalakbay sina Alvin at Tanya sa itaas na kaharian, si Jinyin, na gumagamit ng pangalang Dangyo, ay nasa isang malawakang pagpatay. Mabilis na tumaas ang kanyang ranggo, at sa loob lamang ng isang buwan, siya ay nasa ika-39 na pwesto. Habang hinahanap ni Jinyin ang susunod niyang target, casual niyang sinulyapan ang kanyang Identity Jade Token. Hindi nagtagal ay nakita niya ang pangalang matagal na niyang hinihintay na makita sa nakalipas na 100 taon. Ika-76 na pwesto. Tanya. Nandito na siya. Nanlaki ang mga mata ni Jinyin sa gulat. Nang makabawi siya sa sarili, nagsimula siyang tumawa. Sino ang mag-aakala na sa wakas ay papasok na siya sa itaas na kaharian sa huling pagkakataon ko rito? Mukhang nasa panig ko ang swerte. Ang babaeng hinihintay niya sa nakalipas na 100 taon ay nandito na sa wakas. Bueno, hindi mo na kailangang itaas ang ranggo ko ngayon. Hihintayin ko munang mahabol niya ang ranggo ko o vice versa bago ko siya matunten, naisip ni Jinyin sa sarili, binabaliwala ang plano niyang umangat sa tuktok ng scoreboard. Hindi siya nababalisa habang hinihintay ang pagkakataon. Sa isang kisap mata lang, 15 araw na ang lumipas. Si Tanya ay nasa ika-82 pwesto habang si Alvin ay nasa ika-85 pwesto. Maghihintay muna ako ngayon. Nakahanap si Jinyin ng tahimik na lugar para magtago sa itaas na kaharian. Bihira ang sinumang magsasaka na pumupunta sa lugar na ito. Sa pambihirang pagkakataon na may isang magsasaka na pumupunta sa lugar na ito, itinataboy lamang niya sila at hindi pinapatay o inaalis. Dahil dyan, bumaba ang ranggo ni Jinyin mula ika-39 na patungong ika-46. Sa pagkakataong ito, naging napakatyaga ni Jinyin. Naghintay na siya ng 100 taon, ano pa ang ilang buwan. Lumipas ang mga buwan ng sunod-sunod hanggang sa isang buwan na lang ang natitira bago ma-refresh ang scoreboard. Natuklasan ni Jinyin na matagal nang tumigil sa pag-angat ang ranggo ni Tanya at Alvin at nakapasok na sa top 50. Nanatiling pareho ang ranggo ng dalawa simula noong kalahating taon na ang nakalilipas. Si Tanya ay nasa ika-35 pwesto habang si Alvin ay nasa ika-37 pwesto.
Kumunat ang noo ni Jinyin habang iniisip ang sarili, may iba bang gumamit ng pangalan nila? Paano nangyaring hindi siya nakapasok sa top 30 gayong nasa top 50 naman siya dati? Bahala na. Hindi mahalaga iyon. Wala akong pakialam sa ranggo sa itaas na kaharian. Wala akong mawawala sa pagsunod sa kanila sa sikretong kaharian ng ika-3 baitang. Kung ang dalawang iyon ay mga impostor, kailangan nilang pagbayaran ang kanilang katangahan gamit ang kanilang buhay. Kumislap ang mga mata ni Jinyin ng may matinding kislap. Swoosh! Sa sandaling ito, tuluyan ng nilisan ni Jinyin ang lugar na tinuluyan niya ng halos 1 taon upang muling makakuha ng puntos. Bumaba ng husto ang kanyang ranggo kaya wala na siya sa scoreboard. Natural lang na hindi siya nababahala. Dahil sa lakas na ito, madali siyang makapasok sa top 100 sa loob ng 1 buwan. Ang enforcement hall sa ari-arian ng Wind Thunder Dao Sect. Ang babaeng iyon, si Tanya, ay muling lumitaw sa itaas na kaharian. Nagliwanag ang mga mata ni Chongshan, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, nang matanggap niya ang balitang ito. Gayunpaman, di nagtagal, sumimangot siya habang bumulong sa sarili, halos 1 taon na sila roon, ngunit pareho lang silang nasa top 40. Sa halip na lumakas, posible kayang humi na sila sa nakalipas na 100 taon. Sa huli, katulad ni Jinyin, napagpasyahan ni Chongshan na ang dalawa ay mga impostor lamang. Kahit na noong wala pa siyang 100 taong gulang, napakalakas na niya. Ngayong 100 taon na ang lumipas, malamang ay mas lumakas pa siya. Sa aking palagay, may posibilidad na hindi siya kapantay ni Raisin ng Tao Scholar Profound Sect. May posibilidad din na isa na siyang Celestial Lord. Walang silbi sina Wang Chen, Jeff, Lolo. Hindi ko kayang ipaghiganti kayong dalawa. Bagamat puno ng puot si Chongshan, alam niyang halos imposibleng ipaghiganti niya ang kanyang mga apo sa tuhod. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng bulwagan. Vice Hall Master, may isang core disciple na humihiling na makita ka. Bumalik sa dati ang katinoan ni Chongshan at sinenyasan ang pangunahing disipulo na dalhin sa bulwagan. Maya-maya pa, dumating ang pangunahing disipulo. Binati niya si Chongshan. Pangalawang guro ng bulwagan. Ano iyon? Walang pakialam na tanong ni Chongshan. Sa pagkakataong ito, nakaayos na siya at mukhang hindi naiiba sa dati. Walang bakas ng lukot ang makikita sa kanyang mukha. Vice Hall Master, 100 taon na ang nakalilipas, natanggal ako ni Tanya. Sa pagkakataong ito, natanggal ako ni Alvin, sabi ng pangunahing disipulo ng hindi nagpapaligoy-ligoy. Vice Hall Master, narito ako para ipaalam sa iyo na ang 2 taong iyon ay muling nakapasok sa itaas na kaharian. Ano? Sigurado ka bang sina Tanya at Alvin sila? Sigurado ka bang hindi sila mga impostor? Nagliwanag ang mga mata ni Chongshan. Tutal, napagpasyahan niya na ang dalawa ay mga impostor kanina. Sigurado ako. Buong kumpiyansang tumango ang pangunahing disipulo. Pinatay ako ni Tanya 100 taon na ang nakalilipas, at naroon si Alvin noong panahong iyon. Alam ko kung ano ang hitsura nila. Bumulong si Chongshan ng malalim, nagtataka, kung gayon, bakit ang baba ng kanilang ranggo sa pagkakataong ito. Malayong-malayo ito sa kanilang mga nakaraang ranggo. Hindi ako sigurado. Siguro, gusto nilang pumasok sa Grade 3 Secret Realm. Tutal, sa kasaysayan ng Upper Realm, maraming makapangyarihang 10 Directions Celestial Kings ang sadyang nagpababa ng kanilang ranggo para makapasok sila sa Grade 3 Secret Realm, malakas na haka-haka ng core disciple. Muling nagliwanag ang mga mata ni Chongshan nang marinig niya ang haka-haka ng pangunahing disipulo. Di nagtagal, isang matapang na plano ang lumitaw sa kanyang isipan. Maya-maya, sinabi niya, huwag kang magsisinungaling. Kung hindi, hindi ko na palalampasan ang bagay na ito. Pagkatapos magsalita ni Chongshan, tinitigan niya ng mabuti ang pangunahing disipulo, gustong makita kung may anumang senyales na nagsisinungaling ang pangunahing disipulo. Nang sa wakas ay nasiyahan na siya, pinaalis niya ang pangunahing disipulo. Pagkaalis ng pangunahing disipulo, nagningning ang mga mata ni Chongshan sa determinasyon habang bumubulong, kampi ko ang langit. Wang Chen, Jeff, mukhang makakapaghiganti si Lolo sa inyong dalawa.
Kasunod nito, inilabas ni Chongshan ang isang kumikinang na itim na tableta at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Sa isang kisap mata lamang, nagsimulang tumagas ang celestial origin energy mula sa katawan ni Chongshan. Sa loob ng 2 oras, si Chongshan ay bumalik sa pagiging isang hari ng 10 direksyon mula sa pagiging isang pangunahing Panginoon ng Sagrado. Gumagawa naman. Bumalik na ang cultivation base ko sa pagiging isang 10 direksyon na hari ng langit. Mabuti na lang at naunawaan ko pa rin ang lahat ng 9 na lalim mula sa batas ng apoy. Ang 4 na lalim na naunawaan ko na sa unang yugto ay hindi rin bumababa. Sa kasalukuyan kong lakas, kahit si Raisin ay hindi makakalaban ko. Kung mas malakas pa rin siya sa akin, wala na akong ibang magagawa. Gayunpaman, kung mas mahina siya sa akin, nakatakda siyang ilibing sa itaas na kaharian. Kumislap ang mga mata ni Chongshan nang kunin niya ang isang formation compass at naglakbay patungo sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. 3,208. Ang kumikinang at itim na tableta na ininom ni Chongshan ay tinatawag na reversal poison pill. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng tableta upang saktan ang iba. Maaari pa nga itong maging sanhi ng pag-urong ng cultivation base ng isang celestial lord kung hindi iinuman ang antidote. Sa kaso ni Chongshan, gayunpaman, uminom siya ng tableta upang ang kanyang cultivation ay bumalik sa pagiging isang 10 direksyon na Celestial King, na siyang magpapahintulot sa kanya na makapasok sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Dahil sa tumpak at mahigpit na kontrol ni Chongshan sa epekto ng tableta, napanatili niya ang bahagi ng lakas ng kanyang celestial origin energy na katulad ng sa isang 1 basic celestial lord kahit na bumalik na siya sa pagiging 10 direction celestial king. Para maibalik ang kanyang cultivation base sa pagiging isang 1 basic celestial lord, kailangan muna niyang linisin ang lason na naiwan ng reversal poison pill sa kanyang katawan. Aabutin siya ng hindi bababa sa 30 hanggang 50 taon para magawa ito. Gayunpaman, hindi nalungkot si Chongshan. Walang mahalaga basta't makapasok siya sa kaitaasan upang ipaghiganti ang kanyang mga apo sa tuhod. Nang lumitaw si Chongshan sa isa sa mga ligtas na zona sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, mayroong isang pangunahing disipulo mula sa Wind Thunder Dao sect na naruroon sa ligtas na zona. V-Visual Master Jun. Agad na natuklasan ng pangunahing disipulo ng Wind Thunder Dao sect si Chongshan. Natulala siya nang makita ang Visual Master ng Enforcement Hall ng kanyang sect sa itaas na kaharian. Sigurado siyang ang Visual Master ng Enforcement Hall ay isang Celestial Lord kaya paano nakapasok ang Visual Master sa itaas na kaharian. Isang matatag na tuntunin sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm na ang mga nasa itaas ng entablado ng isang 10 direction Celestial King ay hindi makakapasok. Nangangahulugan ito na ang mga Celestial Lord ay hindi makakapasok sa itaas na kaharian. Kahit ang mga 10 direction Celestial King na biglang nagkaroon ng tagumpay at naging isang 1 basic Celestial Lord sa itaas na kaharian ay agad na ililipat palabas. Maya-maya pa, isang nakakagulat na ideya ang pumasok sa isip ng pangunahing disipulo ng Wind Thunder Dao sect. Huwag. Huwag mong sabihing uminom si Visual Master Jun ng reversal poison pill para lang ipaghiganti ang kanyang mga apo sa tuhod. Hindi na bago sa kaalaman ng pangunahing disipulo ng Wind Thunder Dao sect ang reversal poison pill. Ito ay dahil isa sa mga pangunahing alchemist sa sekta ang dalubhasa sa pagpino ng reversal poison pill. Gayunpaman, ang mga tableta ay karaniwang ginagamit upang saktan ang iba. Walang sino man, kahit man lang sa kanyang kaalaman, ang sadyang at kusang uminom ng tableta. Mukhang narinig na ni Visual Master Jun ang muling paglitaw ng Tanya sa itaas na kaharian. Bumantong hininga ang pangunahing disipulo ng Wind Thunder Dao sect habang pinapanood si Chongshan na kumukuha ng isang identity jade token bago siya umalis sa ligtas na zona. Bigla na lang, isang mapanghamak na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng pangunahing disipulo ng Wind Thunder Dao sect. Nakakita siya ng ilang taong sumusunod kay Chongshan palabas ng ligtas na zona. Nakangisi niyang sinabi, ang mga taong iyon ay naghahanap ng kamatayan. Bagamat ang cultivation base ni Chongshan ay bumalik sa pagiging isang 10 direksyon na hari ng langit, hanggang kamakailan lamang, siya ay isang pangunahing Panginoon ng langit.
Bilang Visual Master ng Enforcement Hall at isang pangunahing Panginoon ng Langit, ang mga ordinaryong 10 direksyon na hari ng langit ay natural na walang kapantay para sa kanya. Bukod dito, napanatili niya ang kanyang pag-unawa sa lahat ng 9 na lalim mula sa batas ng apoy. Marahil, sa buong itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, si Tanya lamang ang kapantay niya sa pag-unawa sa kani-kanilang mga batas. Kahit si Raisin ng Tao Scholar Profound Sect na patuloy na nanguna sa scoreboard sa loob ng 100 taon ay hindi kayang talunin si Chongshan sa aspetong ito. Pagkalipas ng 1 buwan, sa isang lugar sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kakapatay lang ni Jinyi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nakuha ang mga puntos ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Mukhang bumalik na sila sa ligtas na zona o sadyang tumigil na sa pag-alis ng iba tulad ng ginawa ko dati. Nang tiningnan ni Jinyi ang scoreboard gamit ang Identity Jade Token, natuklasan niyang bumaba ang ranggo ni Tanya at Alvin. Sa loob ng 1 buwang ito, hindi nagbago ang mga puntos ni Alvin at Tanya. Dahil dito, nagsimulang bumaba ang kanilang mga ranggo. Dahil ang scoreboard ay babaguhin bukas, gaano man kababa ang pagbaba ng kanilang mga ranggo, imposibleng bumaba sila sa ika-50 na pwesto. Maghintay ka lang. Sa kasalukuyan, ang mga puntos ni Jinyin ay naglagay sa kanya sa ika-40 na pwesto. Dahil dito, masusundan niya sina Tanya at Alvin papunta sa Grade 3 Secret Realm. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung ang dalawa ay mga impostor o hindi. Gayunpaman, batay sa pagganap ng dalawa sa pagkakataong ito, naniniwala siyang mga impostor sila. Gayunpaman, plano pa rin niyang kumpirmahin ang bagay na ito. Samantala, si Chongshan, na pumasok sa Upper Realm 1 buwan na ang nakalipas, ay tumingin din sa scoreboard gamit ang kanyang Identity Jade Token. Nakita niyang nasa ika-59 na pwesto siya. Hindi ginamit ni Chongshan ang kanyang tunay na pangalan. Sa halip, ginamit niya ang pangalang Jimmy, isang portmanteau ng mga pangalan ng kanyang 2 apo sa tuhod. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang bumubulong sa sarili, malapit na ang oras. I-refresh ang scoreboard bukas, at magbubukas ang mga lihim na kaharian. Ang lihim na kaharian ng mga nasa baitang 3 ang magiging libingan nila. Ang Imperial Tutor Pavilion sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Terra na. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Tanya pagkatapos niyang ilabas ang Formation Compass para makapasok silang muli sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Matapos umalis ang dalawa sa itaas na kaharian 1 buwan na ang nakalipas, bumalik sila sa Imperial Tutor Pavilion. Sa panahong iyon, ginugol nila ang halos lahat ng kanilang oras kasama ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Dahil mare-refresh ang scoreboard sa loob ng 1 oras, at magbubukas ang mga sekretong kaharian, natural lang na oras na para bumalik sina Alvin at Tanya sa itaas na kaharian. Nang lumitaw sina Alvin at Tanya sa ligtas na zona, hindi sila gaanong nakakuha ng atensyon. Karamihan sa mga tao ay nakatuon sa kanilang Identity Jade Token habang pinapanood ang scoreboard. Mabilis na lumipas ang 1 oras, at natapos na ang mga ranggo para sa taon. Bumaba ng husto ang ranggo ni Alvin at Tanya sa ika-60 pwesto. Gayunpaman, ang kanilang mga ranggo ay magbibigay pa rin sa kanila ng daan papasok sa Grade 3 Secret Realm. Magkakaroon ng 70 katao sa sekretong kaharian ng baitang 3, at lahat tayo ay mayroon lamang 10 araw doon. Bagamat hindi pa nakapunta si Alvin sa sekretong kaharian ng baitang 3, may narinig na siya tungkol dito. Hindi lamang mas maikli ang tagal ng pananatili ng isang tao sa sekretong kaharian ng baitang 3 kumpara sa 2 pang sekretong kaharian, kundi ang mga pagsubok at balakid din ang pinakamahirap. Kung ikukumpara sa sekretong kaharian ng baitang 3, mararamdaman ng isang tao na parang naglalakad sila sa isang parke sa sekretong kaharian ng baitang 1. Iniisip ko kung 70 sa amin ang ililipat sa iisang lugar sa lihim na kaharian ng ika-3 baitang, tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Di nagtagal, naramdaman ni Alvin na umiinit ang hawak niyang Identity Jade Token. Likas na hinigpitin ng kamay niya ang pagkakahawak kay Tanya. Binalot ng kadiliman ang kanyang paningin, at nang bumalik ang kanyang paningin, natuklasan niyang nasa isang hola siya.
Bukod doon, natuklasan niya na maraming malalaking halimaw na parang oso ang nakakadena sa labas ng hola. Mayroon ding ilang maliliit na halimaw. Sa kabila ng kanilang laki, ang mga ito ay mukhang lubhang nakakatakot at mabangis. Bukod doon, mayroon ding ibang mga hola. Kapatid na Alvin, ang mga halimaw na ito ay pawang ilusyon lamang. Umalangaw-ngaw ang boses ni Tanya sa tainga ni Alvin na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bilang isang Thousand Phantoms Ice Fox, si Tanya ay isang dalubhasa sa mga ilusyon. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga illusory formation o mga pamamaraan. Natural lamang na madali niyang makita ang mga ilusyon sa labas ng hola. Matapos bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin, natuklasan niyang may 8 tao pa sa loob ng hola. Akala ko lahat kaming 70 ay ililipat sa iisang lugar. Mukhang hinati na lang tayo sa grupo ng 10. Matapos ilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa 8 iba pang tao, nakakita siya ng 2 pamilyar na mukha. Ang iba ay ganap na hindi magkakilala. Para bang naramdaman nila ang tingin ni Alvin, lumingon ang 2 tao. Tila nagulat sila nang makita nila siya at si Tanya. Sinabinibining Tanya at Alvin. Nang marinig ng 6 na iba pa ang mga salitang ito, agad silang lumingon upang tingnan sina Alvin at Tanya. Hindi mapapansin ang 2, lalo na si Tanya sa kanyang kagandahang nakahihigit sa lahat ng nasa paligid niya. Tanya. Alvin. Uy, si Tanya talaga yan. Sila talaga yan. Hindi ko inaasahan to. Akala ko mga impostor sila. Bakit sila nasa sikretong mundo ng mga baitang 3 estudyante? Hindi mahalaga kung bakit. Ang kanilang presensya sa lihim na kaharian ng mga nasa baitang 3 antas ay kapaki-pakinabang sa atin. Tila natuwa ang 6 na tao na kasama nila sina Alvin at Tanya. Nang ang 70 tao ay dinala sa lihim na kaharian ng baitang 3, sila ay hinati sa 7 grupo. Isang maswerteng grupo ang agad na makakapasok sa lihim na kaharian habang ang 6 na iba pang grupo ay kailangang lumaban. Sa 6 na grupo, tanging ang 3 matagumpay na grupo ang makakapasok. Sa sandaling ito, may sumigaw, "Hoy, nasa 3 grupo tayo." Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na isang karatula na may numerong 3 ang lumitaw sa ere sa loob ng hola. Sa sandaling ito, isang nakakabagot na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Magpapaalam muna ang Group 5. Narinig din ito ng lahat ng nasa kulungan ni Alvin. Sa katunayan, narinig ng lahat ng nasa 7 kulungan ang mga salitang ito. May tumawa. Kami to. Grupo 5 kami. Kailangan lang nating maghintay bago tayo makapasok sa lihim na kaharian. Hindi ko inakalang ganito pala ako kaswert na makakapag-palem. Pagkatapos ng 20 taon, ito ang unang pagkakataon na nagbay ako. Maingay ang hola ng Grupo 5. Lahat, maliban sa isang taong nakatayo sa isang sulok na nakakunot ang noo, ay tuwang-tuwa at natutuwa. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit sa nakasimangot na binata at sinabing may mabait na ngiti, "Kapatid, nagpaalam na tayo. Hindi ka ba masaya? Umalis ka," malamig na sabi ng binata. Agad na dumilim ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Samantala, ang iba pang tao sa 5 kulungan ay nagtinginan na parang nanunood ng palabas. "Kuya, tinatanong ko lang kung masaya ka na. Hindi mo naman kailangang maging masungit, di ba?" Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa malalim na boses. Natural lang na nakaramdam siya ng hiya at pagkapahiya, lalo na't lahat ay nanunood. "Isa pang salita mo, at papatayin kita," walang tonong sabi ng binata habang nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang. "Sabi mo ba papatayin mo ako?" Natatawang tumawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang. "Kuya, alam mo ba na pan-33 ako sa scoreboard?" Ngumisi ang binata sa sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Tila hindi siya gumalaw, ngunit isang mahinang alon ng enerhiya ang biglang namuo sa hangin. Humabog. Kasabay noon, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay bumagsak sa lupa, patay. Ang kanyang mapang uyam ng ngiti ay hindi nabura sa kanyang mukha. 3,200. Ang biglaang pagkamatay ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay ikinagulat ng 8 iba pang tao sa hola.
Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng takot nang ibalik nila ang kanilang mga mata sa binata, na para bang nakakita ng multo. Pamilyar silang lahat sa lalaking nasa katanghaliang gulang na namatay. Alam nilang mas malakas ang lalaking nasa katanghaliang gulang kaysa sa kanila, ngunit, madaling napatay ng binata ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa isang kisap mata lamang. Karamihan sa kanila ay nalilito at nagkakaisa sa parehong iniisip sa sandaling ito. Bakit nasa lihim na kaharian ng baitang tatlo ang binata gayong madali naman niyang nakapasok sa lihim na kaharian ng baitang dalawa gamit ang kanyang lakas? Kahit kumbinsido sila sa lakas ng binata, hindi nila alam na minamaliit nila ng husto ang binata sa oras na ito. Kung tutuusin, kung gugustuhin ng binata, madali niyang mapapanalunan ang pinakamataas na ranggo sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa loob ng 9 na taon na ginugol niya sa itaas na kaharian. Kahit si Raisin ng Tao Scholar Profound Sect ay malayong maging kapantay niya. Ang binata ay walang iba kundi si Jinyi na kasalukuyang gumagamit ng pangalang Daongyo. Inakala niyang makikilala niya si Tanya sa sandaling makapasok ito sa lihim na kaharian ng baitang tatlong. Sino ang mag-aakala na ililipat siya sa isang hola? Higit sa lahat, wala si Tanya sa 9 na taong nasa iisang hola kasama niya. Gamit ang lakas niya, tiyak na matatalo natin ang kabilang grupo at mapapasok ang sikretong kaharian ng Grade 3 kahit hindi nakabay ang grupo natin. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ng iba sa grupo 5 kung bakit hindi natinag ang binata nang malaman nilang nakapagbay na ang kanilang grupo. Dahil sa kanyang lakas, wala nang pinagkaiba kung nakapagbay na sila o hindi. Samantala, hindi ako kagrupo ng babaeng Tanya na iyon. Si Chongshan na gumagamit ng alias na Jeff, ay itinalaga sa grupo 6. Nang tumingin siya sa paligid, natuklasan niyang ang grupo nila ay puro lalaki. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang tumingin kay Chongshan at nakangiting nagtanong, "Kapatid, ngayon lang kita nakita. Paano kita tatawagin?" Sa 10 lalaki sa grupo 6, bukod sa matandang lalaking nagsalita at kay Chongshan, ang iba ay may anyo ng isang binata o isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Dahil dito, nakaramdam ang matandang lalaki ng pakikiisa kay Chongshan. Sumulyap si Chongshan sa matanda at walang pakialam na sumagot, "Jimmy." "Jimmy." Sandaling natigilan ang matanda nang marinig ang sagot ni Chongshan. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, "Marami na akong narinig tungkol sa iyo." Sa totoo lang, hindi pa naririnig ng matandang lalaki ang pangalang Jimmy, sinabi lamang niya ang mga salitang iyon bilang paggalang. Hindi nagatubiling ibunyag ni Chongshan ang mga peking papuri ng matanda at sinabing, "Ito ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa mataas na kaharian gamit ang pangalang ito." Agad na nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. Pagkatapos, galit niyang sinabi, "Napakabastos. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Hindi ko kailangan ng swerte." Mababa ka sa boses ni Chongshan ang paghamak ng magsalita siya. Siya ang matayog na Vice Hall Master ng Enforcement Hall ng Wind Thunder Dao Sect. Paano kaya maihahambing sa kanya ang matandang lalaki, isang ordinaryong 10 Direction Celestial King? Bukod dito, ang presensya ng matandang lalaki sa Grade 3 Realm ay nagpatunay din na isang lalim lamang ng batas ang naunawaan niya sa unang yugto. Ang isang taong tulad niya ay napaka-ordinaryo. Ang mga baguhan ngayon ay talagang arrogant. Naging malamig ang boses at tingin ng matanda. Parang bumaba ang temperatura sa loob ng hola. Ngumisi si Chongshan bago nagtanong ng may pangungutya, "Ano na naman? Tuturuan mo ba ako ng leksyon?" "Tama." Agad na ginamit ng matanda ang kanyang celestial origin energy, na bumuo ng isang dagat ng apoy. Pagkatapos, sumugod siya patungo kay Chongshan na parang bola ng apoy. "Amateur. Ang lakas ng loob mong maglaro ng apoy sa harap ko." Ngumisi si Chongshan. Pagkatapos, katulad ng matandang lalaki, ang kanyang celestial origin energy ay bumuo rin ng isang dagat ng apoy. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng lahat, madaling nilamon ng dagat ng apoy ni Chongshan ang matanda. Wala nang oras ang matanda para lumaban. Bigla na lang siyang nasunog at nawala ng malay. Ang tanging natira na lang sa kanya ay isang nag-iisang spatial ring, na basta na lang kinuha ni Chongshan. Nang makabawi ang mga tao sa hola, huminga sila ng malalim.
Kasabay nito, tumingin sila kay Chongshan nang may nagtatakang ekspresyon. Ano ba ang taong ito? Ano ang ginagawa niya rito gayong madali siyang mapabilang sa top 20 o top 30 gamit ang kanyang lakas? Maya-maya, ang nagtatakang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napalitan ng tuwa. Dahil may isang taong napakalakas sa kanilang grupo, madali para sa kanila na talunin ang kabilang grupo at makapasok sa sikretong kaharian ng Grade 3. Patuloy na lumipas ang oras. Pagkatapos ng isang oras, isang pasukan sa kaharian na tila puno ng mga puno, bulaklak, at mga ibon ang lumitaw sa harap ng hall ng Grupo 5. Bago umalis ang lahat sa hall, pinigilan sila ni Jinyin at tinanong, gaano kalaki ang sikretong kaharian ng ika-3 baitang. Ngayong nasaksihan na ng mga taong ito ang nakakatakot na lakas ni Jinyin, natural lang na hindi na sila nang ahas na kumilos ng matapang. Isa sa kanila ay magmamadaling sumagot sa mapang-akit na tono, Panginoon ko, ang sikretong kaharian ng ika-3 baitang ay hindi kalakihan. Ang isang ordinaryong hari ng 10 direksyon sa langit ay kayang sakupin ang lahat ng lupain sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Sa kabila ng laki nito, ang mga pagsubok at balakid dito ay napakahirap lampasan. Kung mas mahalaga ang isang kayamanan, mas mahirap ang mga pagsubok. Gayunpaman, sa iyong lakas, ang mga pagsubok ay hindi magiging anumang kahirapan sa iyo. 1 o 2 araw lang ba ang kailangan para masakop ng isang ordinaryong hari ng 10 direksyon ang lahat ng nasasakupan ng Grade 3 Secret Realm? Nagliwanag ang mga mata ni Jinyin. Sa mga salitang ito, hindi siya nag-aalala na baka hindi niya mahanap sina Tanya at Alvin. Pagkatapos lumabas ng pasukan, lumingon si Jinyin. Natuklasan niya na may 3 pang pasukan na sarado pa rin sa tabi ng pasukan ng Grupo 5. Nang makita si Jinyin na nakatingin sa mga nakasarang pasukan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagmadaling nagpaliwanag, Panginoon ko, ang ibang mga grupo ay nasa likod ng mga paukang ito. Kapag natapos na sila sa kanilang mga laban, magbubukas ang mga pasukan, at makakalabas na sila. Sa kabilang banda, magsasara ang aming pasukan kapag umalis na ang lahat ng miyembro ng aming grupo. Ang tanging paraan para makaalis ay durugin ang aming mga Identity Jade Token o maghintay hanggang lumipas ang 10 araw. Sinasabi mo bang ang mga mananalo sa laban ay lalabas lahat sa mga paukang ito? Bagmat nahulaan na ito ni Jinyin, nagliwanag pa rin ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salitang ito. Opo, Panginoon ko. Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Papasok sila sa mga paukang ito. Gayon din, pagkatapos nilang lahat lumabas, mawawala rin ang mga paukang ito. Okay. Tumango si Jinyin. Panginoon, kung wala nang iba, maaari na po ba akong umalis? Naglakas loob na umalis ang nasa katanghaliang gulang matapos makitang tumango si Jinyin. Mukhang hindi ko na sila kailangang hanapin. Ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay dito, naisip ni Jinyin sa sarili habang nakatingin sa iba pang 3 pasukan. Kasabay nito, nagsara ang pasukan kung saan lumabas si Jinyin matapos makaalis ang lahat. Samantala, sa oras na ito, isang nakakabagot na boses ang umalangaw-ngaw sa silid kung saan naroon ang iba pang mga hola. Grupo 3 laban sa Grupo 6. Ang kalaban natin ay ang Grupo 6. Kahit anong grupo pa iyon, hindi tayo dapat matakot dahil nandito sina Miss Tanya at Lord Alvin. Ang 8 iba pang tao sa ika-3 grupo ay may kumpiyansa dahil kasama nila sina Alvin at Tanya sa kanilang grupo. Sa sandaling ito, bumukas ang isang gilid ng hola. Isang cade ng tulay palabas ng hola ang lumitaw din sa labas ng hola. Binibining Tanya, Panginoong Alvin, ang tulay ay patungo sa larangan ng digmaan. Kung ikaw ay nasa panganib, maaari kang umalis sa pamamagitan ng pagdurog sa iyong mga Identity Jade Token, paliwanag ng isang tao kina Alvin at Tanya. Sige. Tumango si Alvin. Kasabay nito, ang 8 tao sa Grupo 6 ay lubos na kumpiyansa rin. Tutal, kahit nasa kanilang sama-samang lakas, alam nilang hindi sila makakalaban ni Chongshan. Dahil may isang taong tulad niya sa kanilang grupo, natural lang na kumpiyansa silang matatalo nila ang Grupo 3 at makakapasok sa lihim na kaharian ng Baitang 3. Panginoon ko, pakiusap po.
Ang mga lalaki sa grupo 6 ay lubos na magalang kay Chongshan, pinayagan itong mauna sa paglalakad. Hindi nagatubili si Chongshan at nanguna sa paglalakad palabas papunta sa cave ng tulay na magdadala sa kanila patungo sa mga tao mula sa ikatlong grupo. Sana ay nasa ikatlong grupo ang dalawang iyon. Kung hindi, kailangan kong talunin ang mga kalaban ko sa pinakamabilis na paraan para makaalis ako sa lugar na ito at makapaghintay sa kanilang pagdating. Noong si Chongshan ay isa lamang pangunahing disipulo sa Wind Thunder Dao Sect, nakapasok na siya sa itaas na kaharian noon. Kaya naman, pamilyar siya sa lahat ng mga sikretong kaharian. Tila nasa kalawakan ng larangan ng digmaan. Makikita pa nga ang mga bituin na kumikislap mula sa malayo. Dalawang cave ng tulay ang makikita sa mga gilid ng larangan ng digmaan. Ang unang dumating ay ang ika-6 na grupo na pinamumunuan ni Chongshan. Hindi nagtagal at dumating na rin ang mga tao mula sa ikatlong grupo. Sa gitna ng grupong ito, mayroong isang binata at isang nakamamanghang dilag na nakasuot ng purong puti. Ang ganda naman. Sa palagay ko, mas maganda pa siya kaysa kay Debbie ng 100 Flowers Celestial Sect. Siya si Tanya. Akala ko isa itong impostor dahil hindi naman mahirap para Tanya na makapasok sa Grade 1 Secret Realm. Nagtataka ako kung bakit niya naisip ang pumunta sa sikretong kaharian ng mga baitang tatlong estudyante. Nang matuklasan ng mga lalaki sa grupo 6 na ang kagandahan sa grupo 3 ay si Tanya, agad na naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Sa kabaligtaran, ang mga mata ng de facto leader ng Group 6 na si Chongshan ay nagniningning na may balak na pumatay. 3,210. Agad na natuklasan ni Alvin ang balak na pagpatay ni Chongshan kay Tanya. Kumabog ng malakas ang kanyang puso nang maisip niya, sino siya? Bakit ba ang sama ng loob niya kay Tanya? Sa sandaling ito, hindi na nakapagpigil si Chongshan. Sumigaw siya, tunay nga, isang dilag na nagdudulot lamang ng kapahamakan. Ngayon, papatayin ka ng matandang ito para sa mga Diyos. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang mga salitang ito sa hangin, agad na kumilos ang mga tao mula sa grupo 3 at grupo 6. Sina Alvin at Tanya lamang ang nanatiling kalmado habang sumugod si Chongshan patungo sa kanila. Inihagis ni Chongshan ang lahat ng lalim mula sa batas ng apoy habang siya ay bumaril patungo kay Tanya. Swoosh! 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 Binalot ng nagliliyab na apoy ang katawan ni Chongshan habang ito ay sumusulpot patungo kay Tanya na parang isang bola ng apoy. Ang unang yugto ng Burning Profundity, Explosion Profundity, Pillaging Profundity, at Firestyle Profundity. Batay dito, masasabi ni Alvin na makapangyarihan si Chongshan. Sino siya? Kahit ang taong nasa unang ranggo sa itaas na kaharian ay hindi kasing lakas niya, hindi ba? Naisip ni Alvin sa sarili. Isang hari ng 10 direksyon na celestial na nakaunawa sa lahat ng 9 na lalim mula sa batas ng apoy at sa 4 na lalim sa unang yugto ay halos walang talo sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kahit ang pagmamataas ng 10,000 Battle 7 Sect mula 100 taon na ang nakalilipas ay nakaunawa lamang ng 3 lalim hanggang sa unang yugto noong panahong iyon bago siya napalitan ng tunay na disipulo mula sa Tao Scholar Profound Sect. Mabilis na ipinaalala ni Alvin kay Tanya sa pamamagitan ng voice transmission. Tanya, huwag mo muna siyang patayin. Kailangan nating malaman ang kanyang pagkakakilanlan at kung bakit tila may hinanakit siya sa iyo. Sa sandaling ito, biglang tumigil si Chongshan. Itinuon niya ang kanyang enerhiya sa espasyo sa tabi ni Tanya habang nasa sabik na sumigaw, Hair, Chiner, Lolo sa tuhod, ay makakapaghiganti sa inyong dalawa ngayon. Sa wakas ay makakapagpahinga na kayong dalawa ng mapayapa. Nang marinig ang mga salita ni Chongshan, lalong nalito si Alvin. Hindi niya nakilala ang dalawang pangalang binanggit ng matanda. Agad na umalangaw-ngaw ang boses ni Tanya sa tainga ni Alvin. Kapatid na Alvin, siya ang lolo sa tuhod ni Wang Chen at Jeff mula sa Wind Thunder Dao Sect. Sa sandaling ito, nahuli na si Chongshan sa illusory formation na ginawa ni Tanya. Dahil isa siya 1,000 Phantom's Ice Fox, medyo malakas ang epekto ng formation. Bukod doon, nabasa rin niya ang iniisip ng matanda dahil sa illusory formation.
Ang teknik na ito na natatangi sa 1,000 Phantom's Ice Fox ay medyo katulad din ng mga teknik sa pagbabasa ng isip. Kaya siya si Wang Chen at si Jimmy, lolo sa tuhod. Napagtanto ni Alvin. Naalala niya na si Wang Chen ang unang taong pinatay nila ni Tanya sa itaas na kaharian. Samantala, pinatay ni Tanya si Jeff sa ikalawang baitang na lihim na kaharian. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganoon na lamang ang galit ng matanda kay Tanya. Mukhang matagal na siyang naghihiganti sa atin. Kung tutuusin, hindi na niya kailangang pumasok sa itaas na kaharian at sa mga lihim na kaharian nito. Sa katunayan, malamang na hindi siya kwalipikadong pumasok sa itaas na kaharian gamit ang kanyang lakas. Malamang na uminom siya ng sikat na reversal poison pill ng Wind Thunder Dao Sect. Kung hindi, hindi siya makakapasok sa itaas na kaharian. Dati, matapos patayin si Jeff, nakipag-usap si Alvin tungkol sa Wind Thunder Dao Sect sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion pagkatapos niyang umalis sa itaas na kaharian. Noong panahong iyon, maikling binanggit ng Pavilion Master na ang lolo sa tuhod nina Jeff at Wang Chen ay ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall ng Wind Thunder Dao Sect. Nalaman din niya na ang lolo sa tuhod ng dalawa ay isang One Basic Celestial Lord. Dahil hindi makapasok ang mga Celestial Lord sa itaas na kaharian, hindi mahirap mahinuhal na uminom ang matandang lalaki ng reversal poison pill para makapasok sa itaas na kaharian. Sa pamamagitan ng Pavilion Master, nalaman din niya ang tungkol sa reversal poison pill, na sikat sa Southern Heaven Territory, at ang malakas na epekto nito. Napakatapang niya. Handa siyang uminom ng reversal poison pill para lang ipaghiganti ang kanyang mga apo sa tuhod. Hinangaan ni Alvin ang katapangan ng matanda. Tutal, hindi marami ang iinom ng reversal poison pill dahil mababawasan nito ang lakas ng isang tao. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng mga tableta para saktan ang iba. Dahil nakuha ko na ang mga sagot na gusto ko, oras na para tapusin ito ng tuluyan, bulong ni Alvin sa sarili. Pagkatapos, nawala siya sa ere at muling lumitaw sa likuran ni Chongshan. Putok. Nang iunat ni Alvin ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng space elemental profundity ng kalawakan patungo sa matanda, nakabawi ang matanda mula sa mga epekto ng illusory formation ni Tanya. Imposible. Sigaw ni Chongshan habang nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala nang makita niya si Tanya na nakatayo sa hindi kalayuan. Pagkatapos noon, sumabog siya at naging parang ambon ng dugo. Kasabay noon, namatay ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall ng Wind Thunder Dao Sect sa Grade 3 Secret Realm sa itaas na realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa lupain ng Wind Thunder Dao Sect. Sa sandaling ito, ang Soul Pearl ni Chongshan na itinago kasama ng mga Soul Pearl ng iba pang matataas na opisyal ng sekta ay nabasag. Nang matuklasan ng disipulong nagbabantay sa mga Soul Pearl ang nabasag na Soul Pearl ni Chongshan, agad niyang iniulat ang bagay na ito sa isa sa mga Vice Sect Leader ng Wind Thunder Dao Sect. Mabilis na inilunsad ang isang investigasyon upang imbestigahan ang pagkamatay ni Chongshan. Hindi nagtagal at nalaman nila na uminom si Chongshan ng reversal poison pill para makapasok siya sa itaas na kaharian. Balik sa Grade 3 Secret Realm sa itaas na realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Matapos mapatay si Chongshan sa tulong ni Tanya, ibinaling ni Alvin ang kanyang atensyon sa mga tao mula sa Grupo 3 at Grupo 6. Nang walang panghihimasok niya at ni Tanya, tila magkapantay ang magkabilang panig sa sandaling iyon. Sa sandaling ito, isa sa mga lalaki mula sa Grupo 6 ang nakatuklas na sina Alvin at Tanya ay ganap na ligtas matapos mapatay si Chongshan. Natakot siya at dali-daling dinurog ang kanyang identity jade token upang makatakas. Nang makita ito, sunod-sunod na dinurog din ng ibang mga lalaki mula sa Group 6 ang kanilang mga Identity Jade Token. Nataranta ang 8 tao mula sa grupo nina Alvin at Tanya nang makita nilang dinudurog ng kanilang mga kalaban ang kanilang mga Identity Jade Token at isa-isang umaalis. Gayunpaman, madali nilang naunawaan ang nangyari nang makita nilang nakatayo sa gilid sina Alvin at Tanya habang wala ang matandang lalaking umatake sa kanilang dalawa kanina. Hindi man lang nakakilos si Chongshan bago siya namatay. Gayunpaman, mapalad siyang mamatay sa illusory formation ni Tanya.
Bagamat napakalakas ng Tanya illusory formation, mayroon itong limitasyon sa oras. Dahil sa kasalukuyan niyang cultivation base, ilang paghinga lang ang kaya niyang panatilihin. Kanina, nakabawi si Chongshan nang gumawa ng hakbang si Alvin, ngunit hindi ito dahil sa napaalis ni Tanya ang formation. Nakabawi siya dahil tapos na ang oras. Ngayong nagamit na ni Tanya ang illusory formation, aabutin pa ng ilang araw bago niya muling magamit ang formation. Natural lang na sina Alvin at ang iba pa mula sa ikatlong grupo ang nanalo matapos mamatay si Chongshan at umatras ang iba. Sa walang katapusang mabituing kalangitan, lumitaw ang isang pasukan. Bukas na ang pasukan. Sa wakas ay makapasok na tayo sa sikretong kaharian ng mga nasa ikatlong baitang. Ang bilis naman yan. Nagliwanag ang mga mata ni Jinyin nang magpakita ng mga senyales ng pagbubukas ang isa sa mga pasukan. Sa loob-loob niya ay naisip niya, siguro malakas ang grupong ito para matapos ang laban ng napakabilis. Kung sina Alvin at Tanya, na pumunta sa lihim na kaharian na ito para makakuha ng karanasan, ay hindi mga impostor, siguradong kabilang sila sa grupong ito ng mga taong ito. Maya-maya lang, bumukas ang pasukan at lumabas ang 8 tao. Malinaw na nawawala ang 2. Nang papaalis na ang 8 taong kara-rating lang, hinaranggan ni Jinyin ang kanilang daan at nagtanong, dapat ay may 2 pang tao sa grupo ninyo. Kilala nyo ba sila? Isang lalaking mainitin ang ulo mula sa ikatlong grupo ang sumigaw, umalis ka. Hindi na kailangang sabihin, ang lalaking iyon ay dumanas ng isang miserableng wakas. Malamig na kumislap ang mga mata ni Jinyin habang ikinakaway niya ang kanyang kamay. Isang gininto ang sinag ng liwanag ang lumabas, nag-iwan ng mga alon sa hangin habang ito ay tumatama patungo sa lalaking mainitin ang ulo. Bigla na lang namatay ang lalaking mainitin ang ulo. Napakabilis ng pangyayari kaya't wala na siyang oras para gumanti, lalo na't hindi niya nadurog ang kanyang identity jade token. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng mga natitirang tao mula sa ikatlong grupo nang masaksihan nila ito. Panginoon ko, ang 2 pang tao ay sina Alvin at Tanya. Isang binata mula sa ikatlong grupo ang agad na lumapit. Hindi siya nagatubiling ipagkanulo sina Alvin at Tanya. Tutal, sa harap ng isang makapangyarihan at malupit na tao, ang tanging naiisip niya ay ang pangalagaan ang kanyang buhay. Sina Alvin at Tanya. Sigurado ka bang hindi sila mga impostor? Seryosong tanong ni Jinyin. Sigurado akong hindi sila mga impostor, umiling ang isa pang lalaki at sinabing, isantabi mo na si Alvin, napakaganda ng babaeng iyon. Nabuhay na ako ng ilang libong taon na ngayon, pero siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Hindi naman kalabisan na sabihing siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Walang duda na siya nga si Tanya. Dahil dito, sunod-sunod na nag-usap ang iba pa mula sa ikatlong grupo. Kahit si Debbie mula sa 100 Flowers Celestial Sect na kilala bilang pinakamagandang babae sa itaas na kaharian ay walang kapantay ang kagandahan ni Tanya. Walang duda na sina Alvin at Tanya ang 2 iyon. Muling nagliwanag ang mga mata ni Jinyin nang marinig niya ang mga sinabi ng mga tao mula sa ikatlong grupo. Swoosh! Isang ekspresyon ng takot ang lumitaw sa mukha ng 7 tao nang makita nilang kumilos si Jinyin. Isang gininto ang sinag ng liwanag ang muling sumilay. Natulala pa rin ang 7 tao, hindi makareact, nang sila ay mamatay. Ang teknik na ginamit ni Jinyin ay para lamang sa mga direktang inapo ng pangunahing Phantom Fox Clan. Ang teknik na ito ay nakakaapekto sa isipan ng isang tao. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, 2 figure ang lumabas mula sa pasukan. Sila ay walang iba kundi sina Alvin at Tanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.